Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayang Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the detail is in description below. Sa baba po ng video. This is a general reading Kabayang Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring vice versa. Energy pang energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nasa na yun? Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ano man ang gender mo, energy reading tayo. Ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Tatandaan nyo, I'm only the guidance. Kaya pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Mag-ingat po kayo sa mga magpapa-personal reading. Mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na ako, no? Sa TikTok, YouTube, at sa Facebook. See the original kasi merong mga gumagaya o nagkukusang nagte-text o nagmi-mail sa inyo. Hindi po ako yon. Hindi po ako magkusang magte-text sa inyo at hindi ako manghihingi ng pera sa inyo. No? At hindi rin ako magri-ritual. Ite-text ko kayo para lang ritualan kayo, hindi. Mag-ingat po kayo sa mga scammer. Isa lang po ang ginagamit kong GCash number, yung nasa description below lang. Wala na akong ibang ginagamit. Mag-ingat kayo sa scammer. Para kay Scorpio, July 2025 po siya. Uy, ano yun? Ba't ganun? Matilampon. Okay. Thanks. Uy, may mga nagdadaanan, no? Siguro there's a storm situation. Yan, may mga natural disaster o mga problema, frustration, yung mga pang-araw-araw na ano. Hindi lang pang-araw-araw, alam mo, araw-araw frustrate kayo. Yung mga natural situation yan. Yan, may mga pagdadaan na kayong ano ba dito? Risk o pagsubok, no? This July, yan, may mga either typhoon, disaster, medyo may mga, pero makakasurvive naman kayo. Nakikita ko dito. May mga frustration lang. Uy, plenty of material things. Uy, parang may darating sa'yo na ano. May darating sa'yo success. Also, this is a prosperity, no? Yan, ibig sabihin, maaring makakatanggap ka ng something, valuable things, ganyan. O kaya, you will be stable sa ibang aspect ng buhay mo, o kaya you will enjoy the fruit of your labor dito. No? Ibig sabihin, may kasaganaan na darating in your life. Congrats, no? Do not back down from opposition, show strength and fortitude. Okay, andito yung sitwasyon na ipapakita mo na you're strong outside. Pero deep inside, medyo may mga thinking, ganyan, pag-aalala, worrying, maaring ganun, no? At maaring related ka kay Taurus sa iba sa inyo. O, di ba, meron kang period of prosperity and abundance. Aba, may dalating bulol. May darating na blessings sa iyo. Sabi natin ito, si Bull. At syempre, money will be coming to you. Congratulations. Eto na, prosperity, abundance, material things. Aba, ano to kasaganaan, blessings, as in, magandang mangyari sa'yo. Fear, worries, tense situation. Maaring may mga ito mo, ito rin, February. February is 2 hours, 2 days, 2 weeks. Maaring may mga situation na mangyayari sa'yo. Either this blessing, or 2 months, this blessing coming, or the storm in your life. Maaring ito. Dalawa kasi pwede mangyari sa'yo by the July. Yan. Kung titignan mo siya, di ba nagbo-blow siya? Parang there's something happen na a blow of emotions, of a storm situation. Kasi andito rin kasi si Dagger. Kaya ako sinasabi na nag-i-equal. Kung titignan mo siya, 3 yung okay, 3 yung hindi, di ba? And you need to be strong.
Kung ito is medyo problem, kasi we have the natural disaster, yun, no? Mga pang-araw-araw na worrying, maaring ganun sa iba sa inyo. Lang ang nakikita ko sa inyo dito. Pero mag-ingat kayo. May mga pag-aalala, na may mga tense situation o mga tensyon na magaganap o mangyayari na maaring hindi mo expectin by the second week man yan o second month or in a second day. Maaring ganun sa iba sa inyo, no? Sana wag naman. Pero makakasurvive ka lang. Makakasurvive ka naman daw, ang sabi dito. Ay. Satisfaction, comfortable, and lazy day. Okay, by the July, medyo parang magmi-me time ka siguro. Siguro mas dadamihan mong matulog, magpahinga, mag-relax. Ganyan, iba sa inyo. May mga satisfaction. Kaya dito rin siya, di ba? May mga satisfaction situation by this July. Congrats. As in, parang magiging okay na yung ibang aspeto ng buhay mo this July. Siyempre, iba, may mga katamaran pa rin na magaganap. O, may kakaroon ka ng mga idea, you inspired, may mga inspiration situation, may mga bagay na maaari magbibigay ka ng suggestion, payo, or something option, at nandito rin yung may mga sitwasyon na mabivision mo. Ganyan. Halimbawa, sinabi mo, yung parang, ito, mangyayari to. Halimbawa, ito, madadapa to. Madadapa nga, di ba? O kaya, mamaya uulan. Kahit umaaraw na may uulan. Para may mga mabivision ka na situation. Ako, madalas akong ganyan eh. Lalo na pag nainis ako sa tao, parang, hindi, dati yun. Parang nag-off-row ako. Kasi di ba may dito, off-row. Yung babae, alam mo naman sa off-row dito sa Japan, kailangan wala kang saplot. As in, wala ka lahat. Yung babae, tapos bago ka tumambog dun sa kailangan maligo ka, maghilod-hilod ka. Kumbaga, yung babae, pumasok siya. Tapos, alam mo ba na lumublob agad siya? Hindi man lang siya nag-shower muna. At sabi ko talaga, sabi ko, madulas ka sana. Kala mo ba, nadulas talaga siya. Tuwa talaga ako. Pero masama din ako doon kasi syempre pinag-isipan ko siya na masama, di ba? May mga ganong sitwasyon ka this week, no? Yan. Kung ano man yung mabivision mo, kung ano man yung idea na gusto mong gawin for your prosperity and your abundance as a blessing na para dumating yung blessing mo, gawin mo. No? Maaring ito yung halimbawa, vision of, papasa ako sa exam. Papasa ka dun. We have the evidence, detection, investigation, and proof. Maaring ito si Dagger, no? Maaring may mga tao, o hindi kasi si Bully. May mga tao na maaring hindi ka gusto at hinahanapan ka ng butas, hinahanapan ka ng kasamaan, o naghahanap ng ebidensya. Or maaring ikaw, no? Maaring with comes sa mga relationship, sa kaibigan, o sa mga aspeto ng buhay mo na maaring may mga sitwasyon na gusto mong alamin, gusto mong aksyonan, gusto mong hanapan ng butang solusyon, o gusto mong hanapan na para something investigate o situation. Kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Vice versa tayo. Kasi nagdabasa kasi itong dalawang to. No? O kaya may mga bagay na kailangan mong, if you have an idea, huwag ka masyado mag-action ka agad, kailangan mo munang alamin at siyasatin ang lahat ng bagay para hindi ka rin magkamali, di ba? Kasi maaring ito is maging problema ang kalabasan. No, kailangan mo munang i-analyze, kailangan mo munang i-progress, kailangan mo munang magkaroon ng mga strategy, ganyan, ang nakita, para hindi ito simula ng accident or hindi siya simula ng negativity, no? Kumbaga. And syempre, yan, we have the coach, advice, obedience, and knowledge. Yan, sinasabi dito na, we have the idea. We have the idea. May mga bagay na dapat mo talaga alam eh. Okay, nakaalam mo humingi ng payo, ng option, or kung sino yung mga nakakaalam about sa something na yun, manghingi ka ng payo. Or maaari may magbibigay siya ng advice or someone giving you an advice. No, sa nakikita ko dito. Also, may mga pag-aaralan kayo o may mga aalamin kayong bagay-bagay sa nakikita ko dito. Maaring related to money, related to our abundance, related to changes. Kung sa mga aspeto ng buhay mo, ipasok mo yung sarili mo. Tingnan natin
ang energy ni Scorpio. Usad nga natin to para magkasya yung ano natin. Ano po energy ni Scorpio July? Scorpio in July. Ano po ito? Okay, this July, ang energy na nakukuha ko sa iyo ay naandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na ilelet ko muna. Siguro this July, mas more kang magiging wiser, mas more kang magiging strong, may mga bagay na magkakaroon ka ng acceptance or hindi yung sitwasyon na maaring you will learn from the past situation and nandun ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng awakening, maaring sa iba sa inyo ganun. May mga bagay na ili-leaving behind mo, kumbaga. May mga bagay na magdidesisyon ka na gusto mo nang ma-overcome, ganyan. Andito ka na rin sa sitwasyon mo na ang energy na nakikita ko sa iyo, parang you're starting a new beginning or you're starting either a new planning sa iba sa inyo, yan. Maaring may mga paplanuhin na kayo na bago, may mga bagay na ikakat mo na, may mga bagay na iaalisin mo na sa buhay mo para mag-filter ka sa buhay mo, parang ganon. Andito ka na rin, ang energy na nakikita ko rin sa iba sa inyo is magkakaroon, para mag-focus ka sa mga bagong layunin in life, kanya sa mga bagong opportunity mo in life. Parang magte-taking advantage ka kasi, no, this time, sa nakikita ko sa ito. Mari kaya naglabasan rin ito. Parang nahando ka sa pagte-take it up, kumbaga magkaroon ka ng idea. Magte-taking advantage ka when it comes to sa bagay na yon. Ibig sabihin, bago mo actionan yung mga bagay na idea mo, example lang yun para magre-research ka, aaralin mo siya. May mga ganong sitwasyon. O kaya, dito ka na sa sitwasyon mo na magte-take advantage ka na kailangan mo na mag-save ng money for your future, mga ganon. Kumbaga, magkakaroon or i-develop mo yung mga something into your life, ito yung healthy, sa iyong health, sa iyong pera, sa iyong mga plano. Yun ang nakikita ko sa iyo dito, no? Meron ka na moving forward this time. Tingnan natin ang iyo. Siguro more on idea, project, mga ganyan, layunin, taking action, magte-take action and focus ka to make it real yung mga goals mo this time. Ang parating kay Scorpio. Parating po kay Scorpio. Iba sa inyo, maaring nandito ka sa thinking of traveling. No, maaring mag-iipon ka na ng money kasi gusto mo mag-travel. Ganyan. Or maaring may mga pagta-travel ka na gagawin or maaring maglalayag ka, di ba? Maglalayag ka sa bangka, barko, or may mga alis na magaganap. Mga bagong plano parating. Iba sa inyo para may sinusuportahan kayo. Hindi ko alam kung sino siya, maaring vice versa maaring ikaw ang sinusuportahan or ikaw ang nagsusuporta. A mother figure, ganyan. Parang you supporting a mother figure, either magulang mo o kapatid mo, parang ganun. Or maaring siya ang nagsusuporta sa'yo. Parating sa'yo is a Ten of Swords. Uy! May travel yung iba. Siguro yung iba may travel dito within the 6 days, 6 hours, 6 days, 6 months, mga ganyan, o 6 weeks. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, ang parating sa'yo, happiness. May happiness na magaganap sa buhay mo, as in, may mga, sa iba dito, siguro may mga celebration, o kaya makakaramdam ka ng happiness this month of July, ganyan. Merong kang, there's a new horizon kasi, no? There's a new horizon, ibig sabihin may mga magtatapos sa buhay mo, no? Andito kasi sa sitwasyon mo, may mga paghihirap, pain, sadness, situation na maaari magtapos, and may mga situation na magkakaroon ng recovery by this
ano ba yan anak sa hulo ko? By this July, sa nakikita ko dito, iba dito is magkakaroon ng increasing either sa iyong material or sa health mo. May mga enjoy, happiness, recovery, abundance also. Also this sa enlightenment, ano, para magkakaroon din yung iba sa inyo ng clarity to take it action o itama na yung mga mali na nagawa o mga maling nangyari in the past. Maaring ganon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, maari din na meron kayong mga manifestation and desire na this time, makakamit nyo na by July. Sa iba sa inyo. Pero, it's more on happiness, more on increasing, ganyan, recovery. As in, masaya yung ano, kasi andito is ano. Ibig sabihin din dito is a good karma. Andito talaga si Coin, si Bread, tsaka si Bowl. Andyan siya. Congrats, kung ano man niya, ibig sabihin may achievement ka. Ibig sabihin sa iba sa inyo may fulfillment. Siguro iba naman sa inyo is more on maturity this time, by this July, no? And then also, may mga bagay na magtatapos. Kumbaga, finishing situation. Kanya. Kasi maaring in the past, nagkaroon ng mga sadness, pain, may mga deep wound, may mga situation na nagkaroon ng mga pagbabackstab, ginago ka, niloko ka, may mga nagtaksil, 'di ba? Maaring may mga nag-rock bottom sa iyo, maaring gano'n, no? Maaring kung ano yung mga hindi naging maganda. And now this time, no? Dahil sa pagiging patient mo at pagiging calm ka naman in that situation, maaring sa iba sa inyo, there's a good karma coming sa buhay mo. Or maaari din naman makaka-recover ka nito. Kung makaka-move on ka na sa bagay na yun, no? Sa iba sa inyo. Also, meron kang ano dito, merong opportunity na darating sa'yo. May accomplishment ako nakikita. And then also, may offer na darating. Either may magbibigay or may offer something situation. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ay, ano to? Naloko na, teka lang. Para anong dapat iwasan ni Scorpio? Sa iba dito, ang nakikita ko to, may tao daw na sa health, magiging okay ka sa health. Try to make it balance lang ha, pero magiging okay ka. Meron tao dito na babalik, may tao makikipag-usap, or may taong babalik at mag-a-apology sa'yo. Pero may tao rin ako nakikita na makapagbibigay sa'yo ng happiness. May tao magbibigay sa'yo ng happiness. Dito. Maybe a person who is on a distance or a person na nasa ibang baryo, ibang bansa, pero may tao makapagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Sa iba sa inyo ha. Dapat iwasan, Scorpio, this July. This July mukhang medyo relax ang energy na nakikita ko sa'yo. Parang you are more on focusing to yourself. Tapos baka nga me time ka. Dapat iwasan. Okay, ang dapat mo daw iwasan si Scorpio. Alam ko naman na hindi ka naman ganito sa nakikita ko dito, no? Iwasan mo yung mga tao na makasarili, sakim. Iwasan mo rin na umasa lang, o umasa sa isang tao na kaya kanyang panindigan o kaya kanyang suportahan, or vice versa tayo Ganun. Halimbawa, wala akong pera, pero umaasa ako sa kapatid ko. Halimbawa lang ganun. Huwag mong isipin na ganun, huwag mong kalakihan o huwag kang dumepende dun sa bagay na yun. Kailangan mo rin kasi mag-explore, ganyan. Kailangan mo rin na tumayo sa sarili mo mga paa, ganyan, no?
O halimbawa, sa relationship, hindi ko alam kung Tagalog o English sasabihin ko eh. In the relationship, halimbawa, wag kang umasa sa kanya na kaya kanyang panindigan until the end. No? Kasi mukhang hindi naman ganun ang nangyayari sa nakikita ko dito. And syempre, iwasan mo rin na magmadali sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay. Slowly but surely, sinasabi dito, kailangan mag-trust ka sa intuition mo. Iwasan mo na hindi ka magta-trust sa intuition mo. Iwasan mo na pabigla-bigla ng desisyon sa buhay. Yan ang mga dapat mong iwasan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng self-care sa sarili mo. Iwasan mo na hindi ka makapag-ipon ng pera and think to the future. Umiwas ka sa mga tao na gagamitin ka lang, mga tao na liar, mga tao na nahandyan lang ikaw dahil kailangan ka nila. Umiwas ka sa mga taong sakim at makasarili. Umiwas ka sa mga taong manggagamit. Umiwas ka sa tao na hindi ikaw lang ang suporta ng suporta at hindi naman kanila sinusuportahan. Iwasan mo yung mga tao na disloyal. Tsaka syempre, umiwas ka o iwasan mo maging matigas ang ulo mo at hindi makikinig. No? Iba't ibang klase ang hindi pakikinig o pagiging matigas ng ulo. Halimbawa, may sakit ka, oo, inumin mo to, pero ayaw mo na uminom kasi sa dami na iniinom mong gamot, hindi ka na masaya. Kung ba nakakapagod din kasi, di ba? Ibig sabihin, matigas ang ulo mo. Kasi para yun sa health mo, di ba? O, yung mga ganun. Hindi yung, hindi ako yung matigas ang ulo. Lahat ng tao may pagkamatigas ang ulo. Itagan nyo sa pato yan. Yun, iwasan nyo rin yun. Ha? Kung makakagood naman sa inyo, diba? Love. Tingnan natin ang love. Love is a lot. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man siya. Kamusta ang love ni Scorpio by dito sa July? Love ni Scorpio in July. Diba dito may problema sa pera? Di ba nananakit yung likod nyo? Parang may taong may sakit sa likod o masakit ang likod, ulo, paa. May taong may sakit. Okay, iba dito single, no? Sa nakikita ko dito. Iba dito single, yung iba naman dito, maaari nakapag-let go na kayo. Kumbaga, siguro nandun kayo sa thinking na gusto ko na i-let go to, pero paano? Mga ganun. Maaari iba sa inyo nakapag-let go na. Yun ang nakikita ko dito, ha? Yung iba sa inyo, nag-iisip pa rin. Kumbaga, nagdadalawang isip or hindi niya kayang mag-let go. Wait, come dito sa relationship to kasi better judgment din. Ang sinasabi dito, mag-trust ka sa intuition mo dito. Kumbaga, mag-focus ka sa red flag if ever na mayroon mang red flag. You need to be aware din, no, when it comes sa relationship. Sinasabi rin dito na kung gusto mo ma-develop, talaga, mag-change ka ng mga desisyon dito. Diba? Kung gusto mong, kasi nasa sayo to eh. Nasa sayo yung action na to. Kung gusto mo mag-let go o hindi. Pero iba dito, maaari nakapag-let go na dito at iba dito is single. Yan ang nakikita ko dito. Pero sinasabi ni card na mag-trust ka sa intuition mo. Ang tanong gusto mo ba? Diba? Maaring isa sa inyo is nagkakaroon kayo ng doubt sa relationship nyo. Diba? Maaring iba sa inyo isa ka sa nagiging options in life. Maaring gano'n kung kayo is magkasama pa ha. Yan. Maaring iba sa inyo, as in, nag-let ko kasi. Nakita ko dito. Maaring nakakita siya ng red flag. Maaring may mga iniwan sa ere, ganyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap na nagkaroon ng hiwalayan sa iba. Pinipilit niyang i-analyze o pinipilit niyang iniisip niya kung paanong mag-heal yung situation, kung babalik ba o hindi. No, may tao nag-iisip na ganun dito. Sa mga nagkahiwalay yun.
Sa iba naman sa inyo, in relationship, mag-focus ka sa red flag. Diba? Tanda mo, judgment is your angel. Kung meron mang red flag, ikaw, kung gusto mong mag-let go, nasa sayo. Pero, kasi ikaw or siya is nagkakaroon ng a few options in life, in this relationship. May mga hardship situation. Maaring isa sa inyo hindi na kasi masaya, o kaya kaso matagal na kami, ba't pa kami maghihiwalay, 'di ba? O kaya may mga situation na kinakailangan magstay, may mga ganung sitwasyon. Yun. Tingnan natin ay yung health, Scorpio health. When it comes sa health mo, balance ka naman sa nakikita ko sa'yo dito, no? It's more on balance, inaalagaan mo yung sarili mo. Ang nakikita ko dito, at tutuusin, hindi lang ikaw ang may sakit, if ever na may sakit yung iba sa inyo, hindi lang ikaw yung may sakit, maaring isa sa mga mahal mo sa buhay, may sakit din, ako nakikita sa'yo. Pero, ang nakikita ko naman, it's good naman siya kasi it's more on balancing. Maari din na dito kayo sa, umiinom naman kayo ng mga gamot if ever na may mga sakit, o may mga maintenance sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. Good yung health mo this July. It's more on balance and controlling. Ang nakikita ko dito. Ando naman yung self-care dito sa sitwasyon. Kumbaga, iniisip mo rin naman kasi dito yung if ever na hindi ka nag-maintenance o hindi mo halagaan yung sarili mo, maaring magiging malaking cost na mangyari sa'yo. Kaya nahandun ka sa, it's good lang, health is, July is okay. Sa nakita ko dito, maaring may mga sakit lang kayo sa kidney, cancer, bladder, bato, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. No, sa iba sa inyo siguro, about the family na, no, sa iba sa inyo. Siguro, dibdib, puso, mga ganyan lang ang nakikita ko dito. As of now. Tingnan natin. Kamusta po ang money ni Scorpio? Money ni Scorpio this July. Oh, okay. When it comes sa money mo, nagkikare ka naman sa money mo, no? Siguro, nandito ka sa sitwasyon mo na nag-iipon ka. O kaya, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga investment ka na ginagawa, no? Sa iba sa inyo, when it comes sa money, siguro, yun nga lang, may mga bagay lang talaga na, tingnan ko nga kung ano nangyari dito. Na mga biglaang gastusin, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, may mga biglaang paglabas kasi ako nakikita sa iyo ng pera. Pero, napaka-care mo, no? Siguro handun din yung nag-iipon ka siguro ng pera dito. So, iba sa inyo, related to a food ang ano nyo, negosyo nyo, no? Sa iba. Iba dito, sana, kasi maaring nakakaipon ka, tapos bigla siyang lalabas. Ganun nakikita ko sa'yo. Misa, mag-ingat ka pa rin, no? Sana, maging mas more on patient ka this July para hindi ka ma-shortage sa money, hindi ka ma-lack of money, no? Sa nakikita ko dito. Medyo mas hawakan mo pa siya maigi. Mas mag-invest ka pa more. Kumbaga maging mas more on patient ka muna by this July para kung ano yung, kumbaga mas, huwag ka muna pabila-bigla muna ng gastos, no? Para hindi rin ka mag-shortage sa pera this month. Kasi may mga biglaang paglabas o may mga biglaang paggastos, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, medyo hirap talaga kayo sa pera. Sa nakita ko dito, nagkakaroon ng kakulangan in money. Work, job. Ay, career or job. Kamusta po ang career, job ni Scorpio? Ay, Galileo. Ano to? Universe.
When it comes sa meron ka sa ngayon, when it comes sa meron ka sa ngayon, siguro may mga frustration, ganyan, sa iba sa inyo. May mga pinagdadaanan na depression o hindi ka na masaya minsan. May mga, syempre, may mga disappointment din when it comes to career and work mo, no? Sa job mo, ganyan. May mga bagay na hindi ko na nakikita yung saya mo. Or siguro stress ka lang, o depressed ka lang, o nalilito ka lang, ganyan. Maaring may mga, kasi andito naman si Ace of Cups. Ibig sabihin, ang career or money mo, ay career job mo, nagiging parang heartbeat, tuk, 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 parang ganun siya. Minsan masaya, minsan okay, minsan masaya, hindi. May mga ganun sitwasyon ako nakikita. Maari iba sa inyo, aalis na kayo sa career nyo o sa work nyo, no? And you're starting a new beginning in life. Maaring kasi hindi ka na masaya at magbabago ka na ng trabaho sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, siguro, this an idea, ako nakikita sa inyo, siguro may mga gusto nyong umpisahan na idea, pero hindi mo kaya, o wala ka pang kakayahan na para umpisahan yung bagay na yun. Halimbawa, when it comes sa career or sa job mo, halimbawa, lalo na kung may mga negosyo kayo, di ba? Gusto mong dagdagan yung kita, kaso hindi mo kaya kasi wala kang budget, mga gano'n. Halimbawa sa trabaho, kumbaga you have an idea pero wala kang power para gawin yung nasa isip mo o gawin yung idea mo kasi may mga patakaran. May mga ganong sitwasyon ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, maaaring aalis kayo o nag-iisip na kayo na gusto nyo na mag-escape kasi parang feeling mo is not working to you anymore na yung bagay na yon, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang advice. Anak, abonay, abonay. Abonay. Abonay, oh. Wala. Kaloko kayo dalawa. Uy, may ano ka, may mga mangyayari sa'yo by July. Siguro may mga celebration, achievement, malaki man o maliit yan. May mga happiness, getting together, fun, enjoy, getting together na close relationship man yan, family unity, reunion, may mga surprise, parties, event, mga ganyan. Either they're sa coming home o kaya may mga pupuntahan kayo na wedding, mga ganyan. Parang handin yung enjoyment, no, sa iba sa inyo. And may mga ano nga, darating nga sa yung prosperity. May prosperity, wealth, situation. Uy, ang ganda talaga. Okay, ang advice sa'yo. May matanda ko nakikita, no? Hindi ko alam kung sino siya. Sinusuportahan mo ba siya? Ala, namatay yung ano, ilaw ko. Sinusuportahan mo ba siya? Inaalagaan? Relatives? Or sino man siya? Okay, ang advice sa'yo. Sabi dito, mag-focus ka lang. Focus, make a new plan, strategy, new perspective, or pananaw sa kinabukasan. Focus, commit, and give an effort and hard work sa mga bagay na gusto mong mag-success kasi you will be success in life, no? Sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, i-masterin mo yung mga dapat masterin, i-develop mo yung mga dapat i-develop kasi magsasucess at magsasucess ka. You need to sacrifice din sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. May parating na pera sa'yo o may parating na blessing talaga. Ang sinasabi rin dito na may nakikita akong bahay. Hindi ko alam ano yung bahay sa'yo. Either magpapagawa ka ng bahay, magpapagawa ka ng building, bibili ka ng bahay, o may aayusin ka. Parang ganun ako nakikita sa iba sa inyo. Yun, basta mag-focus ka lang daw at magbigay ka lang ng effort and hard work sa lahat ng bagay na gusto mo ma-develop sa buhay mo kasi magsasucess at magsasucess ka. Kasi puro pera yan, di ba? Basta, syempre, you need to commit. Mag-commit ka to. Focus and commit. Di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Arigato naman si God bless.